Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron bagong in-upload na video si Zarkaro, no? Ah, yung oldest and haunted hotel daw. Kasama niya na naman yata si Exploring with Josh. Panoorin nga natin to mga men. Mukhang okay to ah. That's on your bed you're sleeping in tonight. Nightmare! Nightmare! Today we're going to investigate and spend an overnight sa isa sa pinakamatandang hotel sa buong Pilipinas. Ang Casa Vallejo Hotel. The bell! You're touching the bell because I turned it off. Answer to the bell. Did it say Laging ganyan si Exploring with Josh, ano? You're touching the bell! They're touching the bell! get out? Casa Vallejo was built in 1909 and also known as the Dormitory 4. Naging dormitoryo para sa mga taong nagtatrabaho sa Bureau of Public Works na siyang mga taong nag-develop ng lungsod. 1917 sinasabing ginamit ito bilang kulungan. Ngunit hindi rin nagtagal. After 6 years, 1923 nang mapasakamay ito ng isang Espanyol na nagngangalang Salvador Vallejo. Ginawa niya itong hotel at pinangalan ng Vallejo Hotel. 1940s na sumiklab ang digmaan. Naging pansamantalang kanlungan ng mga banyagang tumakas mula sa Hong Kong at Shanghai patungong Australia dahil sa bantang pananalakay ng mga Hapon. At awa ng Diyos, dumaan at sumiklab man ang ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi nadamay ng malala ang gusali. 1945 pansamantalang ginamit ng Baguio City High School bilang silid-aralan. At sa huli, 1946 na muling buksan ang hotel at magpas hanggang ngayon ay matatag pang nakatayo bilang Casa Vallejo. Daming history, no? Sa likod ng matitinding karanasan ng lugar na ito ay naglitawan rin ang mga testimonya na mayroong babaeng nakaputi ang minsay nakikita, yabag ng mga paa at kung minsay kaluskos na mga ingay kahit 10 oras na ng gabi. Hindi ako masyadong naniniwala sa mga istoryang nabasa ko. So yung Baguio pala talaga, madaming history, no? Pero bakit bagay, malayo kasi ang Baguio, no? Pero talagang siya, noon pa lang pala city na siya, no? Kaya gusto ko mismong ako ang makaranas. Alright guys, so pupunta na kami ngayon ng Baguio para mag-film. Oldest hotel, 100 years old na siya pero hanggang ngayon nandun pa rin siya. Medyo ginabi kami na makarating dahil na rin sa layo at hirap ng kalsada. So at the moment, it's 9:50 PM and nandito na kami ngayon sa labas ng Casa Vallejo, isa sa pinakamatandang hotel dito sa Pilipinas. Alam ko mas matanda pa to sa Diplomat Hotel at sa Manila Hotel sa Maynila. Kumuha ko ng isang kwartong pang sa akin lang para sa aking tutulugan. Wait, this was a jail? Yeah. This was a jail. And then it was a refugee center. And then it was a dormitory. And now it's a hotel. Oh, dang. So this place definitely is haunted. History, dude. Yo, this could be the most haunted. Yo! Dude! Oh my God. Shout out Olivia. Dude! Now. Isang matindi dun guys, haunted to. Dude! After the investigation, iiwan nila ako mag-isa. After the investigation, you guys will leave and I'm just gonna sleep here alone. Yo. Yeah, good luck. Yeah, have fun. I would never do that. nah. Bro, look how old this is. Wow. It still looks like the jail. There's not even a lock on this door. Look, it broke. Dude, they preserved it really well. Dude, this is probably the original. Yeah. You can tell. If it, Ay, hindi na siguro original yan. It's still a nice hotel, bro. yeah, no, it's still a good Yeah. hotel. So when you come here, you know all the history. When you stay here, it's special. It's cool, you know. Baka sa itsura nito ang kanyang kalumaan at nakakatuwa. Dude! Binabalik ng lugar na ito sa nakaraan. Look up. Oh my God. Biglang bumagsak sa'yo, no? Holy Oh. bro, you might get decapitated tonight. Yo, if you piss off the ghost, they might just Your drop head the might fan on you. Okay, so ngayon guys, lalabas kami ngayon. Explore kung ano bang itsura dito, kung ano yung feeling dito. Meron dito akyatan, man. Wow! Yung mga kahoy niya nakakatuwa kasi preserved pa rin talaga lahat. Ito ay fire exit na. Halos pareho pa rin ng
texture. Ganito yung sana no? Teacher's camp. As in, parang ganun pinagbago. Nakaka-amaze kasi bukod sa oldest siya, men, is isipin mo na pupuntahan pa rin natin ngayon. Kung ano yung pinagstayan ng mga Galing nang nag-maintain na ng building. mga nangyari dati, nakasaksi ng nangyari na kasaysayan. Nandito tayo ngayon. Probably, siguro ito pa rin siguro yung kulay, no? Nakaka-amaze, pre. Dati kasi black and white yan. Pero hindi yung black and white, may kulay na yun. Wala, black and white yan. Nakita mo sa picture, di ba? Brown yun, brown. Brown and white. Yung camera yung black and white. Nilatag na namin ang lahat ng gagamiting ghost equipments at ito lang ang aming gagamitin para sa communication. Mga anggulo ng camera para makuhanan ng Parang nagka-idea tuloy ako. Mag-check-in na lang sa hotel, no? Tapos, doon ka lang sa kwarto mag-ghost hunt. Aling hotel ba sa Manila ang yung may history na may namatay? Doon kaya ako mag-check-in. Yung may, di ba may yung may pinatay? Di ba? Search ko nga yun. Pasahan mo nyo nga ako ng motel or hotel na nabalita na may pinatay. Tapos mag-check-in ako doon na overnight. Baka nakawin nyo yung idea ko eh. Di ba? Pagka may nangyaring ganyan, mark my word, ako nagkaroon ng idea nun. Kasi di ba may mga nababalita yung halimbawa namatay doon, Tapos doon ako mag-overnight. lahat ng mga nangyayari. Nightmare! 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 Dude! My name's Josh and I'm from America and I heard this place was a jail or a prison before. Maybe you can tell me if that's true. Ako si Zart, taga-Pilipinas ako. Andito lang kami para malaman yung mga nangyari dati, malaman yung history ng lugar na to. Nagpapakilala pa lang kami nang biglang Oh, tumunog na agad yung bell. So, that was already good. Is there any spirits here with us right now? May kasama ba kaming espiritu ngayon? we have a lot of devices you can play with that May mga- will let us know you are here. May mga gamit kami. Narealize ko nakapatay pala yung REM pod. Kaya binuksan ko. It's closed. Rookie. Pero pagbukas ko, Rookie mistake. Oh! So they was just chilling there the whole time. So is someone already on the bed? Is that... Maybe you can hit the bell for us if there's someone already on the bed? this clip is uncut at kuwang-kuha sa camera na ayaw na itong tumigil. Kaya tinry ko ito reset. Let's restart it, bro. May mukhang nagdududa na ako sa REM pad. I don't know, baka maybe paranormal pa rin Nanood ako ng Destination Fear kay Retzel. Yan. Mukhang sakit na ng REM pad yung parang tumutunog siya ng dire-diretso. I'm not talking about yung REM pad ni Sir Lanza. Ito mismong REM pad, yung may brand na REM pad. Kasi ang daming sensor niyan, men eh. Hindi lang sa EMF eh. May temperature pa yan eh. Parang kasi yung kay Retzel na na rin yun sa Villa Epipanya, ganyan din eh. Yung hindi tumitigil. Okay. Oh my god, that's creepy. Tama yung nireset niya na wala. Creepy. If there's any spirits with us, Katatapos ko pa lang itong i-reset pero ito na naman siya. That's on your bed, you're sleeping O nga tumunog nga uli. I don't know how to explain. It is, bro. This way. oh my god, Bro, I'm resetting it. dude! Nireset ko ulit yung device Or hindi dahil sa I mean yung electric fan sa taas na nakakadulot ng electric charge o kung ano pa man. Hindi ba pwedeng yun? sa pangalawang Okay. pagkakataon. Anyway, impressive pa Well, rin. we had the bell go off and that twice already. So now. There we go. There we go. Kasi parang may irregular talaga dyan sa lugar na yan eh. Ito ang theory ko dito, invalid na tawagin mong paranormal. Yung totoong REM pad ang pinag-uusapan natin
yung totoong REM pad. Invalid na tawaging paranormal kapag hindi nawawala yan. Kasi dapat moving eh. Let's say halimbawa kapag sinabi ko na patunugin mo nga REM pad, tutunog ang REM pad, tapos aalis siya after. Pero kung nandyan lagi, baka mamaya may source lang talaga ng ano dyan, ng irregular activity ng EMF. Diyan sa spot na yan. May nakalatag ba silang may nakalatag ba silang EMF reader? Dude. Wala eh. Dude. Sana nila tagan nila ng EMF reader yan. Baka meron lang ano dyan. Kasi, di ba, ang EMF reader naman kasi, ang dinesign yon tsaka yan, para mag-detect, not necessarily multo, kundi yung changes sa electromagnetic field. At ang electromagnetic field ay nare-recognize ng science. Hindi naman phenomena yun eh. What I mean is, baka mamaya, meron naman talagang irregular reading lang dyan ng EMF. Kaya tumutunog yan, akala nyo paranormal. Di ba? Baka dyan sa spot na yan, talagang may charge dyan. Na hindi naman paranormal yung source. Nagigisi ibig ko sabihin? Kasi constant yung tunog niya eh, parang hindi nawawala eh. Ibig sabihin, hindi nagmo-move yung yung electromagnetic field. We definitely know there is someone on this freaking bed, bro. Yo. No way. 100%. No way. I don't know, I man. might have nightmares. Yeah. No way! No way! 3 times in a row, bro. Dude! That is solid. Someone's touching that antenna, bro. Can you stop? Pwede ka ba tumigil? Ayaw tumigil ng REM pad. Oh, di ba? Naisip ko na hindi kay Kung hindi tumigil yan, baka may irregular lang talaga na reading ng EMF doon. kaya sira ito. Kaya pinagpalit ko sila ng pwesto ng dead bell. Pag ito tumunog pa rin ng tumunog sa table, sira nga ang REM pad at wala talagang Okay. multo. Pero pag yung dead bell naman na nilagay namin sa kama ang tumunog, 100%. May entity nga sa kama na to. If you were a prisoner here and is still trapped, can you hit the bell or make out of here? Lahat kami hindi makapaniwala. Kasi nga may irregular doon eh. Kasi Sir Lance, di ba itong dead bell na to, same lang ng REM pad yan? Ang pinagkakaiba lang, mechanical lang ang dead bell, di ba? Pero same sila ng mechanism. Digital lang ang sound ng REM pad, ang dead bell mechanical. Parang baka may regular lang dyan, reading talaga na. Yung meron pala silang K2 meter eh. Sana yung K2 meter nilipat nila dito. 'Di ba? Oh, that was right on command. Really? It's on the bed. So, is the bed that you're... Oh, What are you gonna say? 'di ba? May doon siguro. Siguro naglaps yung time ng dead bell. Hinahanapan talaga ng explanation. Hindi kasi kaduda-duda yun eh, same spot eh. I'm not saying na hindi paranormal pero mataas ang chance kasi na baka may irregular reading lang talaga ng EMF, not necessarily ghost. Sa I was gonna say, is this the same bed that you're seeing that we're seeing? Or is this your prisoner bed in the same spot as the new bed right now? Just to establish it again, if you are here, 1 wing for yes and 2 wings for no. Prisoner ka ba from World War II? Are you a, He is. are you a prisoner just from... He is clearly a prisoner. He's a prisoner. All right, but from what did he do? How do we ask what he did? For us to attract more spirit, let's turn off the lights and start using the night visions. What do you guys think? Okay. Somewhat. I mean, I'm down. Let's ask. Are you okay dude! with the lights? Okay lang ba sa'yo na patayin namin yung ilaw? Let's say first if it's... Wow! That's so good. So I think it's... Well, ibang spot naman yun Yun ang napaisip ako. 'Di ba? Malay mo totoo. Tsaka isa pa, wait lang hindi tumutunog yung REM pad doon na walang tumunog. Baka nga naman totoo. 'Di ba?
It's a good sign. It's a good sign. Pinatay na namin ng mga ilaw para mas maka-attract ng mga spirit. Pero yung yes or no hindi naganap ng doon sa night Dead vision. Cell. Alright, so this is a good communication. Yeah, they're really good so far. Okay lang ba sa'yo na nandito kami? Are we upset? Shoutout Kuya Red! Kuya Red, tingnan mo naman ang night vision nito nila, Zark. Tingnan mo itsura ng night vision nila, oh. Diba? Night vision talaga. Nagugulat ka ba namin? Oh, shit. Oh, no. Nagugulat ka ba sa pagbabago ng panahon? Are you upset because of the change of this place? Ang tagal niyang hindi nag-response at bigla kami nagulat nang sabay tumunog ang dalawang device. It just stopped. That's scary that it stopped, actually. Oh! At the same time. Change. At the same time. So maybe Sabay. the change? Sabay. Set up to change. This is the first time. I mean, it's my first time seeing my REM pod. That's crazy, bro. Yo, it wasn't even that crazy at Cresta. No. It's not. It was different. Ayaw mo ba kami dito? Sobrang weird talaga na nangyayari sa REM pod. What'd you say? At first time ko lang siya makita ang ganyan. I asked if... Would you like... What'd you ask? Don't you like us to be here? Oh my god, dude, It was three like, times. yes. Now I'm scared of staying here overnight. Yes, so does that mean no? Does that mean a strong no or a strong Dude, it was yes? 3, like, get out of here kind of thing. Do you want us to get out? Oh my god! Wala naunang magtanong si Zark eh. I know. Pero impressive ito nangyayari ha. Impressive to. Yo, it's crazy. That is really nuts. Should I shut this off? Yeah, probably. Oh my Dude, this device is getting, once it gets tackled by the ghost, it's like he grips it and doesn't let go of it. May gusto ka bang sabihin? Oh, it said no. No. To whatever you said. Do you want to say something? Oh, and it said no. Oh, that makes sense. Dude, it's just pissed. It doesn't want to talk. Unless it will later. This is why he's grabbing it. Alright. Hindi, feeling ko talaga may spot dyan na ano eh. Na yung sa... Mag-i-stick pa rin ako dun sa ano ko. Dun sa hinala ko. Yung spot na yan, may ano yan eh. Irregular na EMF reading eh. Kaya sana yung ano ang ilagay nyo dyan, yung K2 meter. It just doesn't want to The ghost? Yo, that's scary. That's scary. It's scary. He's grabbing because he doesn't give a fuck. He's just holding it so no one would talk. Yo. Yeah, he must have been a rebel back in the day. Okay. He ended up So, a prisoner. ngayon guys, medyo nagko-connect na. So, kaya niya hinahawakan yung REM pad ng ayaw nang tumigil para hindi na kami magtanong. Yo, you wanna use the DR60? Oh, want me to try it? You want to try something, like try asking a question? Probably. Okay lang ba na magtanong kami ng ilang katanungan dito? Pwede kang kumuha ng energy sa mga battery namin. Okay lang. Said no. It doesn't Said even want to no. talk. Like, bro, this is so. Said no. That's how you know. Dude! Like, Dude! Doesn't want to talk yeah. to us. Bro! Should we try? Bro! Dude! All right. Want me to shut that off? You dude! Dude! Yes. Yes. It doesn't even want to talk. Oh my god. Oh my god, bro. We have to try DR60 with this. I feel like they're just gonna yell through that, like angry. They're So, angry here. Ito kasi guys, I'm just gonna turn this off, bro. Yeah, let's turn this off too. Let's try DR60. Yo, is that you? I think that's me. Okay. I think. So, ito kasi guys, holy grail talaga to ng Ghost Hunt. Like order to nung 1990 pero finase out agad to ng Panasonic kasi marami nagrereklamo. Kasi every time na magre-record sila is may naririnig sila ibang boses. And turns out, yung naririnig nitong mga boses is nang nanggagaling na sa mga afterlife. Ang debunk dyan sa DR60 na yan, low quality kasi yung microphone na nakalagay. Kaya kahit anong gust ng wind or ano, parang may nagsasalita. Pero I don't know, ano. Hindi pa ako nakahawak ng tunay na DR60 eh. Pinace out na yan. Mahal na ngayon yan. Siguro nasa $3,000 isa niyan. The record. Lalo na yung brand new niyan. 1.
Are you a male or a female? Itatanong muna namin ang lahat ng aming katanungan at mamaya maririnig natin sa playback ang kanilang kasagutan. Are you a male or a female? Lalaki ka ba o babae? Ilang spirit yung kasama namin ngayon? How many spirits were here? Why did you end up in the detention center? Paano ka napunta dito? Listen. All right, ready, guys? So 3, 2, 1. Here we go. Are you a male or a female? Lalaki ka ba o babae? Wait, did it say get out? Are you a Tsaka napapansin nyo, bakit yung file ng DR60 na yan ay hindi nyo i-upload sa ano para marinig namin ng digital? 'Di ba? Palaging tinututok nyo yung microphone sa speaker kasi kasama yung pagiging low quality ng speaker nung recorder para mabuo yung mga words na gusto natin mapakinggan. Kaya partially medyo ako dyan sa DR60 eh. Kahit mga ghost hunters sila Zach Bagans, hindi nila piniplay yan yung as digital file. Lagi nilang piniplay yan sa yung papakinggan na ng microphone yung sinabi ng recorder. Oh, yes. It's like a mad voice. Get out. Play it again. I'll play it again, but you can hear it. It's scary. Are you a male or a female? Lalaki ka ba o babae? Ilang spirit yung kasama namin ngayon? How many spirits were here? So we got your male field just said get out, and then it answered you to 7 spirits. Dude, the get out was pretty clear. Get out. Because he don't want us to ask. He doesn't want us to ask. At kung mapapansin nyo, kanina pa sila na para bang ayaw talaga nila makipag-usap. Should we ask again? Are you going to hurt Zark if he sleeps here tonight? Sasaktan mo ba ako pag natulog ako dito ngayon? Ano yung mangyayari sa akin kapag natulog ako dito ngayon? Someone touch my camera. Can you cut it? Cut it? Yeah. Yo. Bro, someone's tapping the camera, like literally touching it, like you can hear the Yeah. plastic tap. Oh. Unless they're touching the bell? The bell. They're touching the bell because I turned it. You're touching the bell! Yeah, sure. They're literally trying to tap the bell. Ano ko na yung ni Josh style ni Josh eh. Kung si Donsky, si Josh naman, he's literally touching the bell. Ginaganyan niya yung kamay niya sa Wait, what? What the hell? Wait, let's turn the bell back on and see if it Si Kuya Red, what the heck? Binuksan namin yung bell dahil tinatap niya ito kahit nakapatay. Okay, my bad. Oh. Yeah, they're trying to play with the bell. Oh my god! I've never had that happen yet. Not that crazy energy. I never had that. bro. Yo, Let's Yo, 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 yo. That might go off now, though. Yo, yo. Are you going to hurt Zark if he sleeps here tonight? Nakapagtrabaho pag natulog ako dito ngayon. Ano yung mangyayari What is sa it? akin kapag Yo. It didn't answer. It answered to the bell. Yeah, it speaks to the bell. nakapagtrabaho pag natulog ako dito ngayon? Ano yung mangyayari? It answered to the bell. Yeah, it speaks to the bell. It says something. Watch. Wait. Ano yung mangyayari This. sa akin kapag Man, dude, they keep loving that bell. Turn it off first. Right here. Watch. nakapagtrabaho pag natulog ako dito ngayon? Pero feeling ko ipipilit ko na naman yung gusto ko na may irregular ng EMF dito sa bed. Ano yung mangyayari sa akin kapag natulog ako dito ngayon? Nightmare! I heard nightmare. Just fucking scary, bro. Dude, clear evidence, bro. Oh my god. What do you think now, Zark?
Dude, to be honest, I need to open everything. Open the lights, bro. I'm scared. Bro, I would be scared too. I mean, I'm not used to be like this. So what are you thinking, bro? You have to try to stay the night here. Yeah, I'm gonna stay the night here. Guys, pag napagtagumpayan ko to, make sure you subscribe because I'm dying to reach 2 million. 2.5 million, I'm going. Dude! Let's go, He's gonna baby. meet up with us. Yep. Alright, so ihatid ko na muna sila ngayon, guys. And mamaya, let's see kung ano mangyayari. Hinatid ko na muna sila sa bahay na tutulugan nila ngayong gabi habang ako mag-isang matutulog sa hotel. We're gonna sleep very well. Alright, good night, dude. Good night, pare. Number 1 rule. Don't die. Don't die. Don't die. Don't die. If you did die, I need my DR60. So don't break it. I don't know how. Alright, good night. Good night, Rich. Kaagad na rin akong bumalik sa hotel. Hindi na ako masyadong nagtagal pa sa labas dahil gusto ko na rin talagang magpahinga. Alright guys, so we're back here dito sa hotel. So mag-isa na lang tayo. So andito ako and may footage dyan. Naka-roll lang to. Bahala na, malobat na yan. Matutulog na rin ako kasi pagod din. Nanggaling pa kami ng Sagada. 5 hours of drive. And so yun. May sagada Hi, guys. sila. Gusto ko na rin talagang magpahinga. Pero sinet up ko pa rin yung camera at iiwan ko to sa aking pagtulog. Hindi ako sanay ng bukas yung ilaw kaya pinatay ko ang mga ito. Hindi ko na lang iniisip yung mga nangyari kanina para hindi rin ako matakot. Patulog na sana ako nang ma-realize ko na may nakalimutan akong isang mahalagang bagay. Munti ko nang makalimutang magdasal. Kaya nagdasal na muna ako para sa aking proteksyon. Nakakatakot mabangungot lalo't mag-isa lang ako sa kwartong to. This clip is almost 1.5 hours. Bago ako matulog, nagpaantok muna ako. Scroll sa internet hanggang sa maramdaman ko ang antok. Ang expected ko, umaga na ang gising ko. Dahil pagod rin since ako ang driver mula Sagada hanggang Baguio. Ngunit ang nangyari ay maski ako hindi makapaniwala. Sa pagtulog ko, tamang patugtog lang ako ng Christian songs. Tutugtog ng Christian. Paano yan, men? Di ba magdo-document ka ng ano? Hanggang sa nagising ako at naalimpungatan. Naalimpungatan ako at chinek ko agad ang camera. Pinatay ko rin muna yung music at dapat matutulog ako ulit. Ngunit pagtingin ko ng oras, dito na ako nagulat. Alright guys, so bigla ako nagising. And look. As in, exact 3 a.m. Ano ngayon? Anong paranormal doon? No joke. Bigla na ako nagising, no joke. Walang paranormal doon. Exact 3. Nangyayari naman yan. I'll try to use this. Let's start asking questions. Bakit mo ako ginising? Okay lang ba sa'yo na natutulog ako dito ngayon? What's your last message? Ano yung huling mensahe mo? Right, so bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. So, Binuksan ko yung cellphone ko para sana ipakita yung real-time na oras via internet. Nang biglang may kumaluskos sa taas.
Holy Di naman paranormal men eh. Nangyari talaga dahil kahoy yung ano. Pero hindi ko na to pinansin at inisip na baka may daga lang sa taas. O pwede. Kahoy kasi yan eh. No joke. This is from the internet. Ayan yung oras. At tinuloy ko na ang pagtatanong. Oh my god, so... Nakakatakot to kasi mag-isa lang ako, men. So magtatanong pa ako pero hindi ko papakinggan ngayon. Mamaya umaga na. Magandang gabi po. Okay lang ba na nandito ako ngayon? Forward na natin ah. So, it's 9:21 ng umaga. Grabe, kagabi. Hindi ako makatulog na maayos pero pinilit ko talagang ito habang araw yon. Dito kasi for sure may pest control dito. Pahinga natin yung kagabi. Bakit mo ako ginising? Okay lang ba sa'yo na natutulog ako dito ngayon? What's your last name? Holy shit. Pakinggan nyo yung sobrang linaw ng hindi. Ano yung huling mensahe mo? Okay lang ba sa'yo na natutulog ako dito ngayon? Hindi po. Holy sh... Ito yung part na nagtanong ako after ko makarinig na mga kaluskos sa taas. Gabi-gabi po. Okay lang ba na nandito ako ngayon? May gusto ka bang sabihin? May growl na malakas, hindi ko maintindihan eh. Ba na nandito ako ngayon? May gusto ka bang sabihin? May sumigaw eh, parang... May gusto ka bang sabihin? Hindi ako makapaniwala sa na-capture kong audio. Kaya pinakinggan ko ulit. Magandang gabi po. Okay lang ba na nandito ako ngayon? Kailangan Tulog. Matapos ang isang napakahabang gabi ng paranormal investigation at overnight, maaga akong umalis. Kailangan ko makabalik na ng Maynila dahil pabalik ako ngayon Do what you love. And yeah, always stay safe. Always remember, be limitless. sa Japan. Anyway, yung sa do sa recorder no. Parang kadalasan sounds alike. Yung kung tatanungin nyo ba ako, nameke ba sila ng evidence doon? Feeling ko hindi naman. No, hindi naman sila nameke. Pero ang tanong, tunay na evidence ba yung na-capture nila? 90% hindi for me. Kayo, bahala kayo kung maniniwala kayo doon, ano. Wala namang problema sa akin. Parang parang minsan pinipilit na lang na ano. Pero impressive yung sa REM pad tsaka yung sa bell. Pero feeling ko kayang i-explain yun eh. Kasi nga may irregular na doon na EMF reading do sa spot na hindi naman automatic paranormal na agad. Anyway, mga kababayan ko, inaantok na rin ako. Maraming salamat po. Bye-bye.